Baba na tayo ng bundok. Bundok pero sementado naman siya. So ayun nga guys, kwento ko na lang. Mahirap talaga ang maging isang nanay. Kasi alam mo, galing kasi ako sa bakasyon. So as in, nasaid yung aking savings. Tapos pagdating dito, kararating lang dito, nagpadala na naman kasi kailangan ng anak, alam mo na. Pero sulit naman kahit nasaid yung aking savings, may maganda naman napuntahan. So sana if God's will, maging successful yun para after na mag-graduate ang bunso ko, uwi na ako. Perting ka po yan na diri guys. So ayan ang baba namin. Ayun yung nakikita natin sa kadalasan kong binivideo pag nandun ako sa terrace niya mo. So ayan siya. So ayan, balik tayo sa kwento ng buhay. Sa kwento ng buhay ng isang Inday. So ayan nga, sana maging successful yung inano namin ng mister ko para naman uwi na tayo. Uwi na ako. Kasi, oo nga, maganda ang kita rito, pero nakakapagod guys, as in, kasi pagtrabaho talaga, as in. Kaya, hindi ako tumataba dito. Bukod sa ayaw ko naman tagang tumaba, mahirap talaga dahil malaki yung bahay, tapos mag-isa lang ako. So, sana maging successful talaga yun. At saka sana, i-renew pa ako ni amo ko kahit na isang kontrata na lang. Last contract na kung sakaling sa kanila. Para makaipon pa ako. Kung sakali man na maging successful yung bagong venture namin ng mister ko, hindi pa rin pwede na wala akong savings kasi kailangan maka-savings pa rin tayo pang suporta. Kasi pag uwi ng Pilipinas, wala na tayong kita. Tapos lalo na ako, nasanay ako ng medyo okay ang kita. Tapos pagdating doon, so napakalaking adjustment yan. Tsaka, kaya naman gusto ko pa rin sana hinihiling ko pa rin na i-renew ako ni amo para naman kahit pa paano, sakto na matapos yung anak ko, yung bunso ko, sa pag-aaral niya. So may isang taon pa akong makapag-ipon, kumbaga siguro after ng pagka-graduate niya, siguro hindi na ako magpapadala. Para ma-target natin yung ating goal. God's will lang talaga, Lord, guys. Ay, nako, ang dami nating pangarap sa buhay, pero pakiramdam ko kasi I'm running out of time. Wala na akong masyadong oras. Kasi, syempre, nagkakaedad na marami ng bagay na dapat na unahin. Yeah. Dapat alam mo na, tapos yung asawa ko pa, hindi natin alam yung mga anak ko, kahit naman mapatapos ko yung mga anak ko hanggat mari, ayaw kong umasa, yun ay magkusa sila, pero hanggat kaya ko pa, hindi ako hihingi ng kumbaga hindi ko sila inuobliga unless wala na taga akong kakayahan. Dapat lang taga nila akong alagaan, dapat lang taga nila akong suportahan. Kung wala na taga akong magagawa, wala na akong hindi ko na kayang mag-provide para sa sarili ko, yun. Pero siyempre hindi kasi para-parehong tao lalo na't mga karamihan sa akin mga lalaki, hindi natin alam kung yung mapapangasawa nila. Kaya dapat talaga bago ako ma-for good, meron akong enough funds para enough na ipon para
makapag-umpisa uli ng mapagkakitaan. O, diba? Tsaka kung malay nyo kung maging successful din naman ako sa pagiging YouTuber ko, kung ayan, who knows, God's will. Ang taas lang ang ang nakakaalam, guys. So ayan, medyo nasa kalagitnaan pa tayo ng pababa, daan pababa sa bayan. Ganun talaga eh, ang buhay. Mainit. Alam nyo guys, ano siya eh, hindi naman maaraw. Walang araw masyado, makulimlim. Pero grabe ang alinsangan. Malagkit talaga, as in malagkit. Malagkit talaga. Ang dami ditong driver na Pinay, karamihan eh, Pinay. Pero yung driver namin, yung driver ni Amo, hindi Pinoy. Incheck mula nang dumating ako, incheck talaga. Pero nagdalawang driver na sila last year, dalawang driver namin sabay na inalis. Kasi yung isa, yung nadatnan ko na driver sa kanila is madalas daw magkaroon ng ng road accident. Kasama si sir. Dapat lang talaga medyo delikado. Hindi lang medyo, talagang delikado yung ganun. Mahirap na lalo't matanda na yung amo ko, diba? Tapos